Good day mga ka-PBA Madness! Napapanahon na para magkaroon ng malakihang pagbabago sa lineup ng Magnolia Hotshots magmula sa mga players hanggang sa coaching staff. Medyo matagal ang gagawing planning and preparation ng management ng Magnolia dahil ang susunod na season magsisimula pa sa Oktubre. Kaya naman mga ka-Madness, sa video na ito silipin natin ang mga players na dapat nang bitawan. At kung sino ang mga posibleng coach na sa tingin nga natin pwedeng pumalit sa pwesto ni Chito Victolero. Unahin nga natin ang mga players na dapat nang gawing trade asset ng Magnolia Hotshots kung high value asset ang pag-uusapan. Sina Paul Lee, Rom De La Rosa at si Mark Barroca para sa panimulang rebuilding na dapat gawin ng kampo ng Magnolia. Isa pa sa high value asset na pwedeng gawing trade asset ng Magnolia ay si Ian Sanggalang. Pero syempre, high value target din dapat ang magiging kapalit ni Sanggalang. Mga ka-Madness, alam naman natin na sina Jerome Lastimosa, Xavier Lucero at William Navarro ang magiging future ng Hotshots. Kaya sa kanila tayo magbabase kung sinong players ang maaaring targetin ng Magnolia na magiging kapalit ng kanilang mga high value assets. Sa ngayon nga mga ka-Madness, ang dapat unahin ng Magnolia ay ang pagkuha kay Joshua Munzon sa Northport. Tingin ko nga pwede nang sumugal ang Magnolia para bitawan sina Paul Lee, Rom De La Rosa at si Joseph Eriobu. Kapalit nina Joshua Munzon at ang playing rights ni Dave Ildefonso. Isa pang trade na pwedeng pasukin ng Magnolia si Mark Barroca at Peter Alfaro, ang kanilang first round pick sa darating na rookie draft. Kapalit ni Mark Nonoy, Brent Paraiso at ang first round pick ng Terra Firma na inaasahan na mabibili na ng Zamboanga Valientes. Pwedeng mapapayag ng Magnolia ang Zamboanga, lalo na't kasama sa offer ang mga tubong Zamboanga na sina Barroca at Peter Alfaro. Kung matuloy yan, makukuha ng Magnolia ang speedster na point guard na si Mark Nonoy at ang possible na top overall pick sa darating na rookie draft. At kung susuwertihin ang Magnolia, pwede nilang makuha ang isa kina Mike Phillips or si QMB. Isa pang possible trade na pasukin ng Magnolia ngayong off-season ay ang pag-trade kay Ian Sanggalang. Marami ang nagsasabi na hindi daw compatible ang laro ni Sanggalang sa style ni Xavier Lucero at bumaba din ang laro ni Sanggalang mula nga nang magkasakit ito. Kaya pwedeng makonsider talaga ng Magnolia na ilipat ng team si Sanggalang para sa gagawin nilang major revamp ng kanilang koponan. Para sa akin mga ka-Madness, pwedeng i-trade ng Magnolia si Sanggalang kapalit ni Justin Arana ng Converge. Kung matuloy ang mga trade ideas na yan, ang magiging first unit nga ng Magnolia sa susunod na season ay sina Jerome Lastimosa, Joshua Munzon, Dave Ildefonso, Xavier Lucero at ang top pick na maaaring si Mike Phillips or si QMB. Tapos ang magiging second unit naman ay sina Mark Nonoy, Jeric Ahanmisi, Arias Dionisio, Will Navarro at si Justin Arana. Napaka-solid na yan at bumata pa ang lineup ng Hotshots. Pagtapos ng mga trades na papasukin ng Magnolia, ang isang malaking tanong nga kung sino ang coach na hahawak sa mga batang players na ito. Para sa akin nga mga ka-Madness, okay sana kung si Topex Robinson, pero kung ayaw pang bumalik ni Topex sa PBA, pwede na din si Tab Baldwin na narurumor na malapit na ring mawala sa Ateneo. Pero kung kadikit ni Longhair at impluensya ni Longhair ang mananaig sa pagpili ng coach ng Magnolia, tingin ko mas okay na si Bonnie Tan. Kayo mga ka-Madness, anong sa inyo?